Ayan po. So ayan na. Sure ball na po. Mukhang marami po talagang malulungkot na mga kalaban dahil sa tingin ko o sa basa ko dito, yung pangdidiin nila kay VP Sara Duterte at pang-api nila ni VP Sara Duterte ay hindi po sila magwawagi. Mabibigo po yung mga gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Yung mga gigil na gigil po sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi po sila magtatagumpay. Mabibigo po silang lahat. Kaya sila ay lulungkot. Talagang masaktan po sila dito dahil sila po yung gustong gusto o gigil na maalis si VP Sara Duterte sa pwesto, kaya inimpeach sila. Pero dito po, hindi po sila magwawagi. Hindi po sila magwawagi sa mga plano nilang pagpabagsak kay VP Sara Duterte. Si VP Sara pa rin po ang magwawagi pagdating sa dulo. Huling hula na po natin ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ano po ang mangyari sa impeachment ni VP Sara Duterte? Saka sa mga hindi po naniniwala, huwag na po kayong manood sa video na to. I-skip nyo na po itong video na to. At saka yung mga nagagalit po sa hula, huwag na rin po kayong manood sa video ito o sa hulang ito para hindi po sasama ang loob nyo. Kung ano man ang mababasa natin dito sa hula tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte o kalagayan ng impeachment ni VP Sara Duterte ngayon. Huling hula na po natin ito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kung ano po talaga ang kahinatnan sa kanyang impeachment. Ngayon, kukuha po tayo ng tarot card. Hihiram muna natin. Kuha tayo ng isa. Ayan po ang unang card. So dito sa nakikita ko po, mukhang mukhang may pagsusundo o magkakasundo pa po ulit yung Marcos at saka Duterte. Sa nakikita ko po dito, yung proposal po ni Pangulong Bongbong Marcos na reconciliation, mukhang nasa mga 70% dito po, mukhang tatanggapin ni VP Sara Duterte. Pero hindi po ito niya binubunyag sa lahat, hindi po niya sinasabi, sikreto lang po ito. Pero mukhang tatanggapin po niya. Ayan yan po ang unang lumabas sa card. Ayan po, pangatlong card. So ayan dito, mukhang ready na po si VP Sara Duterte sa kanyang opportunity sa trabaho. Hindi po natin alam kung ano pong katungkulan nito. May opportunity po na trabaho kay VP Sara Duterte na nag-aabang. Hindi po natin alam kung ano po ito. Baka ito na po yung pagkapangulo niya. Pero yan po ang nakikita ko o nababasa ko dito. Pang-apat. Ayan, kapag ang sabi po dito sa nakikita ko, ang sabi niya, magkakaroon po ng oras sa pag-aksyon sa mga idea ni VP Sara Duterte. Yung mga plano niya, gagawa na po sila ng aksyon doon sa mga plano nila. Kung ano man ang plano nila ngayon, yan po ang susundin nila at gagawin nila. At makakamit po nila ang tagumpay. Makakamit po nila ang tagumpay dito. Dahil sa mga aksyon na gagawin nila sa kanilang mga idea o mga paraan, magkakaroon po sila ng tagumpay dahil sa kanilang magagandang idea o mga magagandang mga paraan para sa impeachment. Magtatagumpay po sila sa mga idea nila. Ayan po. Kasiyahan po dahil baliktad po ito. Masaya po si VP Sara Duterte sa magiging resulta sa kanyang impeachment. Masaya po. Masaya po si VP Sara Duterte sa magiging resulta sa kanyang impeachment. Kung matutuloy man ito o hindi. Pero ang resulta ay ikakasaya po ni VP Sara Duterte. Mukhang nakikita ko dito, marami pong atras dito. Mukhang marami po yung kakampi ni VP Sara Duterte. Kaya dito, magwawagi po si VP Sara Duterte. Ayan lulungkot po. Lulungkot yung mga gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Magiging malungkot po sila dito. Dahil marami pong kakampi kay VP Sara Duterte sa pagdating sa impeachment. Marami pong papabor na hindi po ma-impeach si VP Sara Duterte. Ayan po ang pang-anim natin. So ayan, grabe po. Napaka-strong po talaga ni VP Sara Duterte. Napaka-energetic. Napakalakas ni VP Sara Duterte. Grabe po. Ayan i-take over na po niya ang lahat. Baka ito na po yung
daan para siya ay mamuno ng bansa. Take over niya po ang lahat. Lahat po sa kanyang mga salita ay nangyayari po. Yung mga sinasabi niya, yung mga plano niya, nangyayari po. At mananalo po siya. Nagwawagi po dito si VP Sara Duterte. Nagwawagi po si VP Sara Duterte. Ayan po. So ayan na. Sure ball na po. Mukhang marami po talagang malulungkot na mga kalaban dahil sa tingin ko o sa basa ko dito, yung pangdidiin nila kay VP Sara Duterte at pang-api nila ni VP Sara Duterte ay hindi po sila magwawagi. Mabibigo po yung mga gustong magpabagsak kay VP Sara Duterte. Yung mga gigil na gigil po sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi po sila magtatagumpay. Mabibigo po silang lahat. Kaya sila ay lulungkot. Talagang masaktan po sila dito dahil sila po yung gustong-gusto o gigil na maalis si VP Sara Duterte sa pwesto, kaya inimpeach sila. Pero dito po, hindi po sila magwawagi. Hindi po sila magwawagi sa mga plano nilang pagpabagsak kay VP Sara Duterte. Si VP Sara pa rin po ang magwawagi pagdating sa dulo. Siya pa rin. Wala na pong iba. Ayan na po, gagawa na po ng aksyon si VP Sara Duterte. Gagawa na po siya. Gagawa na siya ng mga aksyon para sa kanyang mga gagawing mga plano para sa taong bayan. Dahil ang impeachment po ay hindi po matutuloy. Hindi po matutuloy ang impeachment. Marami pong kakampi si VP Sara Duterte ngayon. Marami po ang kakampi sa kanya. Huling hula ko na po ito. At ang hula ko talaga dito ay wala pong mangyayaring impeachment. Yan po ang hula ko ngayon sa kabuuan. Walang mangyayaring impeachment at hindi po maalis si VP Sara Duterte sa pagka-Vice Presidente. Mananatili po siya sa pwesto hanggang sa susunod na eleksyon sa 2028 presidential election. At yung mga gustong magpabagsak sa kanila, dito na po sila magkakaroon ng kaba. Magkakaroon na po sila ng kaba. Dahil hindi po, wala pong mangyayaring impeachment. Dito lang sa hula ko Hula ko lang po ito. Nasa inyo na po ito kung maniniwala kayo. Pero sa kabuuhang hula ko, walang impeachment na mangyayari. Lahat po ay i-dismiss. I-dismiss po ng Senado yan. Wala po. Alam nyo kung bakit madi-dismiss? Dahil po, 3 years na lang, mag-i-eleksyon na ulit. May 12 na senador dyan na tatakbo muli pagka senador o magpare-elect. Yan po ang kalimitang dahilan dyan na kaya sila hindi papabor doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dahil kung papabor sila at bubuto sila doon sa impeachment ni VP Sara Duterte para matuloy, sigurado po aayawan na po sila ng taong bayan na mga supporters at nagmamahal ni VP Sara Duterte. Iyan po ang isang dahilan na iniiwasan ng mga magpare-elect ng pagkasenador sa 2028 presidential election. Iilan lang po dyan ang gustong talagang matuluyan si VP Sara Duterte. Number 1 na po dyan sa tingin ko, sa basa ko, si Risa Hontiveros. Isa na po yan. Si Tulfo, si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, hindi ko masyado makita kung papabor siya na ma-impeach si Sara Duterte. So yan po ang kabuuang hula ko Walang impeachment na mangyayari. Pero nasa inyo na po kung maniniwala kayo. Sa mga nagagalit po, hula ko lang po ito. Hula ko lang po ito. Kung ano po ang nasa isip nyo, yun po ang susundin nyo. Huwag po itong hula ko dahil ito hula ko ito. Na wala pong impeachment na mangyayari kay VP Sara Duterte. Kabuuang hula ko na po ito. Wala pong impeachment na mangyayari. Wala pong mangyayari. Hindi po maalis si VP Sara Duterte sa pwesto. At may nakikita pa nga ako dito na mukhang magkaayos sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ko po dito. Mukhang magkaayos sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Akin lang to, sa nababasa ko lang to, nakikita ko ito Mukhang magkakaayos pa sila. Kaya lalong manggagalaiti po yung mga gigil na gigil kay VP Sara Duterte. Mayroon diyang grupo na
gusto talaga mapaalis VP Sara Duterte dahil si VP Sara Duterte po ay kanilang tinik pagdating ng 2028 presidential election. Pader po si VP Sara Duterte, hindi po nila matitibang. At sigurado po, sa tingin ko mananalo po si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election kung tatakbo po siya. Wala po siyang talo, kaya ang mga kalaban niya ngayon na gustong tumakbo sa sunod na eleksyon, yan ang mga gigil na maalis si VP Sara Duterte at matalo sa impeachment. Kaso, mabibigo po sila dahil hindi po matutuloy ang impeachment. Hindi po talaga matutuloy yan sa basa ko. Pero nasa inyo na po kung maniniwala kayo. Hula ko lang po ito. Akin lang po itong hula o pagbasa ko dito sa tarot card. Nasa inyo na po yan lahat mga kababayan at huwag po kayo sana magagalit sa hula ko. Pwede rin kayo humula kung gusto nyo po para sa mga minamahal nyo mga politiko. So yun lang po mga kababayan. Ingat po kayo. God bless po sa inyo.